Salamat mo, Panginoong Yahuwah, ibiyaya mo araw-araw, kung may
Ama naming Yahuwa. Marami pong salamat, dakilang Aba. Napakagulo at napakahirap po ang kalagayan ng bawat sulok ng buong daigdig. Subalit hindi ka po nagpabaya at hindi mo itinulot na kami ay mapahamak. Kung ligtas man kaming nakatawid sa bawat araw na lumipas, Opo. ay hindi po dahil sa mga taglay naming katangian, kundi minahal at iniligtas mo kami dahil po sa mga dakila at kamangha-mangha mong katangian. Amen. Ikaw po, Aba, ay mabait, nag-iisang Diyos na tunay, makapangyarihan sa lahat, Amen. puspos ng pag-ibig at kahabagan. Opo. Buhay at malakas po kami sapagkat iniligtas mo ang iyong mga lingkod. Ito po ay dahil lamang sa iyong umaapaw na kagandahang loob. Amen. Kaya po punong-puno ng pananabik ang aming mga puso at kaluluwa sa pagsalubong sa araw na ito, araw ng banal na Sabat, sapagkat panatag ang aming loob na ikaw po ay aming makakasama. Ngayong kasama ka na po namin at nakatuon ang iyong pansin, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip po naming iniaalay sa iyo ang lahat ng kapurihan. Purihin ka po, Aba, luwalhatiin ang napakadakila mong pangalang Yahuwa. Amen. Magpatawad ka po sana, Aba, sa lahat ng aming mga pagkukulang Opo. at linising ganap ang aming mga kasalanan upang manumbalik ang aming pagiging karapat-dapat sa pagsamba at paglapit sa iyo, dakilang Aba. Pakitanggap po kami ngayon at basbasan ang bawat isa. Panginoong Yahusya, mahigpit po naming pinanghahawakan at sinasampalatayanan ang naging tagubilin mo nung ikaw po ay narito pa sa lupa. Sinabi mo po na kung kami ay nahihirapan at lubhang nabibigatan sa aming mga pasanin, lalapit kami sa iyo upang bigyan ng kapahingahan. Narito na po kami ngayon, nagsusumamo na lumalapit sa iyo. Opo. Maawa ka pong ipagkaloob sa amin ngayon ang kapahingahan na aming kailangan. Noong natakot ang iyong mga lingkod dahil sa banta ng panganib, pinatahimik mo po ang malakas na bagyo Opo. at pinatigil ang malakas na hangin at alon. At sa pamamagitan lamang ng salita, marami pang himala ang iyong ginawa. Pagmasdan mo po ang aming mga puso na may takot at lungkot sapagkat mayroon din kaming pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. Nakikiusap mo kami sa iyo. Maghimala ka po sa oras na ito. Opo. Ipag-utos mo po ang panunumbalik ng aming kalakasan at kalusugan. Salitain mo na po ang mga bagay na magbibigay sa amin ng kapayapaan at kapahingahan. Purihin ka po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at kahabagan. Sa gagawin po naming pag-aaral, buksan po ang aming mga pag-unawa at basbasan mga lingkod mong maghahatid ng iyong mahalagang mensahe Opo. upang lahat kami ay makatanggap ng panibagong pag-asa. Aba Yahuwa, pakibasbasan po ang pamumuhay ng iyong mga lingkod. Masumpungan po namin ang mga biyaya mong nakalaan, lalong-lalo na sa panahon ng mabigat na pagsubok at kahirapan. Basbasan at pakitanggap po ang aming mga handog, magamit po sa mga gawain na nakaluluwalhati sa iyong kabanalan at kapangyarihan. Amen. Matatag po ang aming pag-asa
na kumikilos na po ang makapangyarihan mong kamay sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Hari at Panginoon na si Kristo Yahushua. Amen. Amen. Shabbat Shalom po, mga mahal na kapatid. Kung mapapansin po ninyo, napakabilis po ang takbo ng oras at panahon. At sa paglipas ng panahon, ay lalo namang umiiksi ang buhay ng tao. Kaya habang may panahon pa, habang taglay pa natin ang ating hiram na buhay at lakas, ay sinisikap natin na malaman at maunawaan ang lahat at bawat mensahe ng banal na kasulatan. Wala po tayong nilalampasan, dinadagdag at binabawas, at lalong hindi natin itinutuon at nililimitahan ang ating pag-aaral sa iilang paksa lamang. Higit sa lahat, hindi natin pinipilit ang banal na kasulatan na sumang-ayon sa gusto natin. Sa halip, sinasanay natin ang ating mga sarili na sumang-ayon, igalang at sundin ang mga nakasaad sa banal na kasulatan. Para sa atin mga kapatid, ang banal na kasulatan po ay parang isang kadena at ang bawat pag-aaral na ating ginagawa ay isang bahaging kawing. Ang ibig ko pong sabihin, napakarami pong mensahe ang nilalaman ng Biblia. At mahalaga na matukoy, malaman, maunawaan, taglayin at gawin ang mga mensaheng ito upang habang may panahon pa ay makapaghanda tayong mabuti at makasiguro na ang landas na ating tinatahak ay tunay ngang patungo sa bayang banal. Ang paksa ng ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa isa na namang katangian na dapat makitang taglay ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Ano pa ang isang pagkakakilanlan ng isang tunay at tapat na lingkod ng Diyos? Pakinggan po natin ang sagot ng Biblia dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto 6:6-7. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob, sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sa amin, sa tapat na pag-ibig at pananalita, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang matuwid naming pamumuhay, ang aming sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. Ano pa po
ang isa pang katangian na dapat makitang taglay ng mga tapat na lingkod ng Diyos? Ang sagot po ay kagandahang loob. Ano po ang kahulugan o ibig sabihin ng salitang kagandahang loob? Ito po ay katumbas ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Kahit na wala tayong maaasahan o matatanggap na sukli o kabayaran. Sa ibang salita, paggawa ng mabuti sa kapwa na walang kapalit. Gaano po kahalaga ang kagandahang loob ayon sa Panginoong Yehusya? Pakinggan po natin ang kanyang sagot dito po sa aklat ng Mateo 12:7. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Hindi na sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Gaano po kahalaga ang kagandahang loob ayon sa Panginoong Yehusya? Ang pagkakaroon ng kagandahang loob ay napakahalaga po. Ano po ang katunayan? Ito po ang nais ng ating Panginoong Yehusya na maging katangian natin. Ano po ang isang halimbawa ng kagandahang loob? Ayon po sa ating binasa, ang sagot ay hindi paghatol, kundi pagtulong sa iba. Lalong-lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. Mga kapatid, mayroon pong mga ginagawang social experiment na mapapanood natin sa social media tulad ng YouTube at Facebook, kung saan nagpapanggap na mahirap ang ilang mayamang tao at humihingi ng pagkain. Mapapansin po natin na sila ay binabaliwala, madalas na sinisigawan, nilalait at minumura pa kung minsan. Sila ay hinahatulan at tinatawag pang tamad. At ang nakakalungkot mga kapatid, ang mga mahihirap at kapos ang may magandang loob na nakahandang tumulong sa halip na ang mga may kaya. Kaya talagang napapanahon ang ating pag-aaral sapagkat bukod sa laganap ang kahirapan sa buong daigdig, iba na rin ang pag-uugali ng karamihan ngayon. Sa halip na mahabagin, ang karamihan po ay mapanghusga. Bilang mga kaanib sa assembly ng Masiya, tayo dapat ang unang-unang makita na nasa kalagayang maganda ang loob. Paano ipinakita ng Diyos ang kahalagahan ng kagandahang loob? Dito po sa aklat ng Tito 3:3-5. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga swail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayuan, na nangamumuhay sa masamang akala at kaparaghilian, mga napupuot at tayo nangagkakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Paano po ipinakita ng Diyos ang kahalagahan ng kagandahang loob? Si Yahuwah Diyos po ang unang nagpakita ng kagandahang loob. Siya po mismo ang nagbigay ng mabuting halimbawa na dapat nating tularan. Kung mahalaga sa ating hari ang kagandahang loob, mahalaga rin ito sa ating alahin. Paano po natin natanggap ang kanyang kagandahang loob? Ayon sa ating binasa, bagaman tayo ay hindi karapat-dapat dahil sa ating mga kasalanan,
tayo po ay pinaging dapat. Paano po tayo pinaging dapat ni Yahuwah Diyos? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yahusya at ng Espiritu Santo. Tayo po ay binigyan ng panibagong kapanganakan at panibagong buhay. Kaya paano natin dapat gugulin at gamitin ang kaloob na bagong kapanganakan at bagong buhay? Gamitin po natin ito sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Paano po tayo magiging mabuti sa kapwa? Sa aklat po ng Efeso 4:31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, kaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano po tayo magiging mabuti o mabait sa iba? Ang sabi ng kasulatan, mga patawaran kayo sa isa't isa. Ang salita pong ginamit sa wikang Grego ay eusplasnos, na ang ibig sabihin ay tender-hearted. Sa wikang Filipino po, malambing o mahinahon. Sa makatwid, mahahayag ang ating kabutihan sa pamamagitan ng pagiging mahinahon. Kailan ba lalong kailangan ang pagiging mabait at mahinahon? Sa aklat po ng ikalawang Timoteo 2:24 hanggang 25. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya, pakasakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Kailan po lalong kailangan ang kabaitan at pagiging mahinahon? Ayon sa ating binasa, sa panahon po ng pagtatalo o sa panahon ng hindi pagkakaunawaan. Ano po ang dapat nating gawin? Iwasan ang pagtatalo-talo o pag-aaway-away. Sa halip, sikapin nating maging mabait sa isa't isa. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw sa bawat bagay. Maaaring ang tama sa akin ay mali sa iba. Ang maliit na bagay sa akin, sa pananaw ng iba ay malaki. Kaya ano ang dapat nating gawin? Sikapin po nating maging mahinahon. Ang totoo, ang pagiging mahinahon po ay mabuti sa ating katawan. Subalit ang galit ay masama sa ating katawan. Tumataas ang ating altapisyon. Sumasakit ang ating ulo. Naninikip ang ating dibdib na maaaring mauwi sa atake sa puso. Ang akala kasi ng marami, kung kailan mataas ang boses at kung kailan galit, saka naman nila inaakala na sila ang tama. Kaya nauuwi na lang sa pataasan ng boses o sigawan ang simpleng hindi pagkakaunawaan. Kaya kung minsan, mas makakabuti po sa atin na maging mahinahon na lamang kaysa maging tama. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral ay natutuhan po natin na mahalaga na tayo po ay maging mapagmagandang loob. Ang naging halimbawa po ng pagiging magandang loob ay ang ating Yahuwah Abba mismo at ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya tinuturuan nila tayo
sapagkat habang dumadaan ang panahon, tayo po ay dapat nagiging kawangis, nagiging katulad ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Kaya kung sila'y nagmagandang loob sa atin, tayo man ay may katungkulan na magmagandang loob din tayo sa lahat ng mga tao, sa ating sambahayan, sa mga kasama natin sa trabaho, at sa lahat ng tao, kung sino-sino man sila na makakasalamuha natin. Kaya ang sabi po, hindi tayo dapat makipag-away, kundi kailangan maging mabait tayo sa lahat. Kaya dapat yung pag-ugali natin, yung mismong mukha natin, gawin nating maamo, gaya ng sinabi sa unang bahagi ng ating pag-aaral, upang makasundo natin ang lahat ng tao. E paano po tayo magpapakita ng kabutihan o kagandahang loob sa ating kapwa? Ito po ang sagot sa Galatia 6:9-10. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Paano po tayo magpapakita ng kabutihan o kagandahang loob sa ating kapwa? Ang sabi po sa talata, sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti sa lahat ng tao sa tuwing may pagkakataon. Paano po natin makikita ang mga pagkakataon? Kailangan pong buksan natin ang ating mga mata, ang ating mga puso, at pakilusin natin ang ating kalooban. Alam niyo ba mga mahal na kapatid, na ang isang pinakamalaking kagalakan na matatamo ng isang tao ay ang maibigay ang pangangailangan ng isang mapagpasalamat na tao. Halimbawa po, naibigay niya ang pangangailangang pagkain ng isang tao na gutom na gutom. Alam niyo po ba ang nagagawa nito sa ating physical na katawan doon sa gumawa ng mabuti? Ang kasiyahan na matatamo natin sa pagtulong sa isang taong nangangailangan ay nakapag-release po ng tinatawag na endorphins sa ating bloodstream. Yung endorphins po ay natural na sustansya na nagbibigay ng mabuting pakiramdam sa ating katawan. Nag-aalis po ng pananakit o kirot ng ating katawan. Nagpapagaling at nagpapatibay din ng ating immune system. At ayon po sa isang pag-aaral na nabasa namin sa Psychology Today, nag-aral sila sa Japan, pinag-aralan nila yung mga taong maligaya. Ang kanilang napag-alaman, yung mga taong maligaya ay higit na mapagmagandang loob kesa doon sa hindi maligaya. Kaya kung nais po nating lumigaya tayo, kung nais natin na maalis ang makakirot sa ating katawan, ay magmagandang loob po tayo sa ating kapwa.
Kaya ano po ang pinatutunayan nito? Na tayo po ay nilikha ng Diyos upang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Alam niyo po ba na ang kagandahang loob ay nagre-reduce ng pagkagalit, ng kabalisahan o anxiety at depression at ng stress. Kaya nga, yung pong mga taong mapagmagandang loob, humahaba ang buhay nila. Kaya, ganun po ang dapat nating gawin. Ano po ang isang pagkakataon na makapagsasagawa tayo ng kagandahang loob? Ito po ang sagot sa ikalawang mga taga-Korinto 1:3-4. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Yahusya Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Ano po ang isang pagkakataon na makapagsasagawa tayo ng kagandahang loob? Sa panahon po na makikita natin na ang mga tao ay nakakaranas ng matinding hapis o kapighatian. Ano po ba ang isang halimbawa na nagdaranas ang isang tao ng matinding hapis o kapighatian? Kung siya po ay may mabigat na karamdaman. Hindi po ba? Kaya, ano po ang maaari nating gawin sa ating maaring kaibigan, kakilala o kapatid sa pananampalataya na may mabigat na karamdaman? Ano palagay niyo ang dapat nating gawin, mga mahal na kapatid? Ipanalangin natin sila. At siguro maiging sabihin natin na ipananalangin natin sila at gawin natin talaga. Sapagkat pagka nalaman nila na ipinananalangin sila, mararamdaman nila, mahal pala ako ng aking kapatid. Ipinananalangin ako, nagmamalasakit sa akin. Sapagkat yan din ang ginawa ng ating Yahuwah Aba para sa atin. Ngayon po, sa mga pangkaraniwang pangyayari, makakatulong tayo sa maraming mga tao sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Kamukha ng babatiin natin, ngingitian natin, pagkatapos babatiin natin, kumusta kayo? Malaking bagay na po sa marami yun na sila ay kausapin, batiin, ngitian. Ngiti po ang kailangan, hindi po ngisi. Kung minsan, nababaltaan natin, merong mga tao bigla na lang mag-aaway. Maaring yung isang tao ay tiningnan ng masama yung isa, kaya nagalit. Kaya kailangan paamuin natin ang ating muka upang maging mapagkaibigan tayo at makakapagbigay tayo ng kagandahang loob. Kung minsan, may nakapila tayo halimbawa, may sumusunod sa atin, maaring paunahin na natin kung nagmamadali sila. Ang sabi po sa talata, inaaliw tayo sa ating kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya
makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Minsan po, merong mga religious leader na sinasabi, nagmamagandang loob sila sa pamamagitan ng pagdalaw doon sa kanilang mga kapatid. Ano pa sinasabi nila? Ba, hindi ko ininda yung polar vortex. Mas madalaw lang yung mga kapatid. Ngunit, pagdating po ng pakikipagkamay, nakapila na yung lahat ng mga tao, ay ano po ang ginagawa? Kakamayan, ngunit yun lang po dulo ng daliri ang hinahawakan para bang nandidiri doon sa mga kapatid. At saka yung mukha sa nakatingin sa malayo. At yung ekspresyon ng mukha, para ba sinasabi, kailan kaya matatapos itong kamayan na to? Kailangan, gusto ko nang bumalik doon sa six-star hotel namin. Kaya, hindi po dapat ganon, kundi kailangan maging katulad tayo ng Diyos sa pagtulong. Kaya nga po doon sa unang bahagi, nabanggit po yung kindness, yung Hebrew word po ay hesed. Yung pong hesed, hindi lang po kagandahang loob, kundi kagandahang loob na may pagmamahal, may pagmamalasakit, may kaawaan. Kaya ganun po yung kagandahang loob na ibinibigay sa atin ng ating Yahuwah Aba. Kaya ganun ang gawin natin. Ganun ang gawin natin. Kaya sa lahat ng pagkakataon, gagawin natin yan. Halimbawa, pupunta kayo sa isang McDonald's. Kadalasan po, may mga tao, yung mga nagugutom, naka-standby po doon sa labas. Hindi naman, kadalasan hindi naman sila nanghihingi, kundi titingnan kayo ng mga mata na parang nagmamakaawa. Kaya siguro ang dapat natin gawin, pagbili natin, dagdagan na natin para paglabas natin, mayroon tayong maiaabot doon sa mga tao na nagugutom. Ganun po ang gawin natin upang makatulong tayo. Maging kagaya tayo ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Ano naman po ang dapat natin gawin kung tayo ay nasa bagabag? Nagdaranas tayo ng kapighatian. Ito po ang sagot sa mga awit 69:16 hanggang 17. Sagutin mo ako, o Yahuwah, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mabuti. Ayon sa karamihan ng iyong mga malumanay na kaawaan, ay bumalik ka sa akin. At huwag mo ikubli ang iyong mukha sa iyong lingkod, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Sagutin mo akong madali. Ano po ang dapat nating gawin kung tayo ay nasa bagabag? Manalangin po tayo sa ating Yahuwah Aba at sabihin natin, naghihirap po ako. Yahuwah Aba, sagutin mo akong madali. Bakit po maasahan natin na mapakikinggan tayo ng ating Yahuwah Aba? Dahil po sa kanyang kagandahang loob. Yung kagandahang loob, yung sinasabi natin na hesed, nais niyang tumulong. Nais niyang ipadama sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya ano po ang dapat nating gawin kung tayo'y nakakaranas ng mga bagabag, mga kabalisahan, mga pighati? Magsiyasat po tayo. Siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating buhay. Ano ba ang maaaring nagawa ko?
Ako ba'y nakasuway sa mga utos ng ating Yahuwah Aba? Kaya pag-aralan natin, ito yung mga utos, ano ba yung nasuway ko? Sapagkat magagawa nating magkasala sa pag-iisip lang, sa pagsasalita natin, at doon sa mga ginagawa natin. Kaya dapat malaman natin, nakagawa ba ako ng kasalanan? O baka naman sinusubok lang ako, sinusubok ang pananampalataya ko. Kaya pagka natutuhan natin kung ano ang maaaring sanhi kung bakit tayo naghihirap, ano pong maaari nating dapat na gawin? Ang magsisi sa ating mga kasalanan. Kung minsan po, ang dahilan ng ating kabagabagan ay ang disiplina sa atin ng ating Yahuwah Aba. Kaya kailangan malaman po natin, ano ba yon? Bakit ako dinidisiplina ng ating Yahuwah Aba? Kailangan, kung nakagawa tayong pagkakasala, magsisi tayo at iwasan na natin gawin yung kasalanan na yon. Dapat po ba tayong mawala ng pag-asa kung tayo'y nakakaranas ng kapighatian dahil sa disiplina ni Yahuwah Aba? Nasagot po sa Isayas 54:7 hanggang 8 at 10. Sa sandaling sandali ay kinalimutan kita, ngunit pipisanin kita sa pamamagitan ng mga malaking kaawaan. Sa kaunting pag-iinit ay kinubli ko ang aking mukha sa iyo sa isang sandali. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ni Yahuwah, na iyong manunubos. Sapagkat ang mga bundok ay mga papaalis at ang mga burol ay mga papalipat. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ni Yahuwah, na naaawa sa iyo. Dapat po ba tayong mawalan ng pag-asa kung tayo'y nakakaranas ng kapighatian dahil sa disiplina ni Yahuwah Aba? Hindi po. Dahil po, kung pinabayaan man tayo at kinalimutan man tayo ng ating Yahuwah Aba, ito po ay sandali lamang. Ano po ang walang hanggan? Ang walang hanggan ay ang kanyang kagandahang loob sa atin. Paano po ipinakita ng ating Yahuwah Aba ang kanyang pagmamahal sa atin? Ang sabi niya, ang mga bundok ay mga papaalis at ang mga burol ay mga papalipat. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Kaya yung pong mga bundok, kung minsan nagkakaroon ng mga kalamidad, ano ang nangyayari? Gumuguho yung bundok, nawawala. Yung mga burol, napapatag. Ano pong ibig sabihin nun? Opo, mga papaalis yan. Ngunit ang sabi ng ating Yahuwah Aba, yung aking pagmamahal, hindi hihiwalay sa iyo. Kaya yan po ang pangako ng ating Yahuwah Aba sa atin. Bakit po ipinakikita ng ating Yahuwah Aba ang kanyang saganang pag-ibig at kagandahang loob sa atin? Huling talata po na ating babasahin, mga awit 93:8 hanggang 14. Si Yahuwah ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa.
Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Bakit po ipinakikita ng ating Yahuwah Aba ang kanyang saganang pag-ibig at kagandahang loob sa atin? Sapagkat ang ating pong Yahuwah Aba ay itinuturing tayong mga anak niya. Ang sabi nga kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa mga may takot sa kanya. Kaya ano po ang ginagawa niya? Mahabagin siya, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang kanyang pag-ibig. Ano pa po? Hindi nagtatanim, hindi nagkikimkim ng galit kung siya'y magparusa ay hindi katumbas ng ating mga pagsuway. Kung tayo nagkasala sa ibang tao, nagalit sa atin, maaring nakipagkasundo na sa atin, ngunit maaring may kinikimkim pa rin galit doon sa kanilang mga puso. Pero ang ating Yahuwah Aba, hindi po. Hindi po nagkikimkim ng galit, hindi nagtatanim. Ano pong alam niya sa atin, mga mahal na kapatid? Na tayo ay alabok lamang. Kaya dito natin makikita ang kamanghamanghang pag-ibig at kagandahang loob sa atin ng ating Yahuwah Aba. Minahal niya tayo at kinupkop, bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat tayo alabok lamang. Ngayon po, tayo po ba'y mananatiling alabok kung tayo'y pumanaw na tapat na naglilingkod sa ating Yahuwah Aba? Hindi po. Bakit po? Dahil may pangako ang ating Yahuwah Aba sa atin at ang ating Yahushua HaMashiach. Ano po yun? Ang sabi, pagtunog ng trumpeta ng Diyos, kalakip ang tinig ng arkanghel, ang ating Panginoong Yahushua, kasama ng kanyang pagsigaw ay bababa mula sa langit. At yung mga taong namatay na tapat na naglilingkod sa ating Yahushua HaMashiach, bubuhayin silang maguli. Kaya mula sa alabok, magkakaroon sila ng malwalhating katawan at makakasama noong mga buhay pa pagbaba ng ating Panginoong Yahushua sa langit upang tayong lahat tinawag sa assembly, masasalubong natin ang ating Panginoong Yahushua sa himpapawid upang makasama na niya habang buhay. Kaya mga mahal na kapatid, napakahalaga po ang mga biyayang naghihintay sa atin. Ang dapat lamang nating gawin ay tularan natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach. Maging mapagmagandang loob po tayo sa lahat ng tao. Sa ating mga kapatid, sa laman, sa pananampalataya, sa ating sambahayan, ganyan po ang gawin natin. Kailangan tayo po maging extension tayo ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Bilang tayo'y kabilang sa kanilang sambahayan, gawin natin ang nararapat.
ipamahagi natin ang ating pananampalataya upang maraming mga tao ang matawag din. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat upang ito ay maparating din naman sa iba't ibang mga tao. Kaya yan po ang dapat nating gawin. Tumayo po tayo at tayo'y magpapasalamat. O dakilang Yahuwa Aba, maraming salamat po. O dakila naming alahim, sapagkat minsan pa'y tinuruan mo kami ng iyong banal na katotohanan na kami po, yung tinawag, inampun mo dahil sa kamatayan ng iyong bugtong na anak, na kami po ay dapat maging katulad mo sa pagmamagandang loob sa lahat ng mga tao. O dakila naming Aba, ikaw ang unang nagmagandang loob sa amin, sapagkat nang kami puspos pa ng pagkakasala at mga pagkukulang, tinawag mo po kami, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay, matubos kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, o dakila naming Aba. Patuloy ka naming susundin, paglilingkuran ka namin, magiging mapagmagandang loob kami, o dakila naming Aba. Mapagmahal, mamahalin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas namin. Patuloy mong basbasan ang lahat ng iyong mga anak sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa mga bansang dinaanan ng maraming mga kalamidad sa bansang Pilipinas. O dakila naming Aba, ingatan mo sana ang aming mga kapatid. Ingatan mo po ang maraming mga tao. Sana'y maligtas sila sa lahat ng kalamidad, sa anumang kapahamakan, sa mabibigat na karamdaman. At ang mga kapatid namin, pagalingin mo po, o dakila naming Aba, upang walang makahadlang, patuloy namin silang makasama sa masiglang paglilingkod sa iyo pong banal na pangalang Yahuwa Aba. O dakilang Panginoong Yahusya, pinupurit sinasamba ka rin namin, o dakila naming Panginoon. Ikaw ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Nung ikaw ay naririto sa lupa, itinuro mo ang kalooban ng ating Ama na kaming lahat maging mapagmagandang loob. O dakilang Panginoong Yahusya, maraming salamat sa hirap na iyong tiniis upang kami po'y matubo sa aming mga kasalanan. Susundin ka namin, o dakilang Panginoong Yahusya. Ikaw lamang at ang ating Amang nasa langit, ang aming paglilingkuran. Magiging tapat kami sa iyo habang kami pinahihiram mo ng buhay. O dakilang Panginoong Yahusya, itulot mong maipako namin ang aming mga paningin sa iyo upang maging handa kami sa araw na bababa ka na mula sa langit. Itulot mong kaming lahat na tinawag mo sa assembly. Sana po'y maawa ka rin sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kapiling. Sana'y matawag din sila upang sa iyong pagbaba, makasama namin silang sasalubong sa iyo upang makapiling mo habang buhay. O dakila naming Yahuwa Aba, sumasampalataya po kami na dinig mo ang aming makaraingan. Ipinagkalob mo na po ang lahat ng panalangin ng iyong mga lingkod. Pinatawad kami sa aming makasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya Hamasiyak, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Hindi mo iasara
walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalaala lang po ay sa susunod na weekend ay hindi po tayo magkakaroon ng dalawang schedule ng pagsamba. Isang schedule lang po ang ating pagsamba. Ito ay ang ating special worship service, ang ating 4th anniversary. Kaya gagawin po ito Sabado, November 30, 2024 at 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito ay gagawin ding in person sa lahat ng makadadalo doon po sa Fremont. Bilang paghahanda, meron po tayong preparatory prayer from 11:25 Monday to Friday. Pero meron pong schedule changes here, Monday to Wednesday, 7 p.m. Pacific Standard Time. Pero Thursday to Friday, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Yahushua